Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase sa Arts 2! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro para sa asignaturang ito. Para sa ating layunin, nakakaukit ng isang hugis o titik sa pambura o kamote na maaaring lagyan ng kulay at magamit bilang pantatak. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa bago nating aralin ngayong araw? Kung ganon, tara na't magsimula! Halina't matuto, kasama ko! Quarter 3, Week 3 to 4, Sining, Pag-ukit at Pagmarka. Pag-uukit ng mga letra at hugis. Sa ating nakaraang aralin ay napag-usapan natin ang tungkol sa mga bagay na maaaring gamitin sa paglilimbag. Ito ay ang mga man-made at natural na bagay na makikita sa ating kapaligiran. Tuklasin, panuto, suriin ng larawang nasa ibaba. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Tuklasin. Tingnan mo ang dalawang larawang ito. Ano-ano ang nasa larawan? Tama ka! Ang unang larawan ay patatas. At ang ikalawang larawan naman ay kamote. Saang parte ng bahay karaniwang makikita ang mga ito? Tama ka na naman. Karaniwang makikita ito sa ating kusina. Saan ginagamit ang mga ito? Tama ka na naman. Ito ay ginagamit ni nanay sa pagluluto. Maaari pa nating gamitin ang mga ito sa sining? Paano kaya? Tama ka! Oo, pwede nating gamitin ang mga ito sa paggawa ng likhang sining. Paano? Yan ang ating tutuklasin sa araw na ito. Ano ang pag-uukit? Pag-uukit. Ang pag-uukit ay isang paraan ng paglikha ng disenyo sa mga likhang sining. Ang mga hindi lutong pagkain tulad ng kamote, patatas at gabi ay maaaring gamitin sa pag-uukit. Ang mga letra at hugis ay maaaring iukit sa mga bagay na natural tulad ng kamote, patatas at gabi o sa mga bagay na gawa ng tao tulad ng lumang pambura. Maaaring kulayan ang mga inukit na letra o hugis upang gawing pantatak sa nais na disenyo. Tingnan mo ang mga larawang ito. Ito ang halimbawa ng pag-uukit gamit ang patatas. Ang galing, hindi ba? Halimbawa ng mga bagay na maaaring ukitan. Una ay gabi, karot, singkamas. Maaari rin natin gamitin ang iba pang gulay basta't ito ay matigas. Sunod naman, pambura, goma ng tsinelas, o maging ang sabon. Paraan sa pag-uukit sa pambura, hilaw na kamote o patatas. Sa pagkakataong ito, patatas ang ating gagamitin. Una,
Ihanda ang mga gagamitin sa pag-uukit tulad ng hilaw na patatas at patpat. Sunod naman, gumuhit ng letra ng iyong pangalan sa patatas bilang pattern. Maaari din tayong gumamit ng mga hugis o kaya ay bilang. Sunod, pangatlo, tanggalin ang sobrang pattern sa iginuhit mo. Oops! Paalala, mag-ingat sa paggamit ng matutulis na bagay. Hingin ang gabay ng ating mga magulang. Maaari tayong magpatulong ha, lalo na kung gagamit tayo ng matatalim at matutulis na bagay. Ikaapat, lagyan ng pangkulay ang naukit na hugis o letra. At ayan na! Maaari na natin siyang gamitin bilang pantatak. Narito ang halimbawa ng mga disenyo gamit ang inukit na patatas bilang pantatak. Ang ganda, hindi ba? Sagutin natin. Ngayon naman, tingnan mo ang mga larawang ipapakita ko. Sabihin mo kung ang nasa larawang ipapakita ay maaaring gamitin sa pag-uukit. Sagutin natin. Panuto, lagyan ng check kung ang nasa larawan ay maaaring gamitin sa pag-uukit at X naman kung hindi. Handa ka na? Tara na! Una ay kamote. Maaari ba natin gamitin ito sa pag-uukit? Check or X? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay check! Maaari natin gamitin ang patatas sa pag-uukit. Sunod naman, pambura. Maaari ba natin gamitin ito sa pag-uukit? Sige nga, check or X? Ang tamang sagot ay check pa rin. Maaari natin gamitin ang pambura sa pag-uukit. Sunod naman, okra. Maaari ba natin gamitin ang okra sa pag-uukit? Sige nga't i-comment mo ang iyong sagot. Ang wastong sagot ay naku, hindi natin maaaring gamitin ang okra sa pag-uukit sapagkat ito ay masyadong manipis at makitid. Mahihirapan tayo kapag ito ang ating gagamitin. Ganun pa man, ang okra ay may sariling hugis at maaari natin siyang gamitin bilang pantatak. Ngunit sa pag-uukit, medyo mahihirapan yata tayo. Sunod na larawan, gabi. Ang gabi ba ay maaaring gamitin sa pag-uukit? Sige nga't i-comment mo ang sagot mo. Ang wastong sagot ay oo, maaari natin gamitin ang gabi sa pag-uukit. Sunod naman, papel. Maaari ba natin gamitin ang papel sa pag-uukit? Sige nga't i-comment mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay
Naku, hindi natin maaaring gamitin ang papel sa pag-uukit pagkat ito ay masyadong manipis. Mahihirapan tayong ukitan ang papel. Ang galing ninyo! Mahusay! Narito pa ang isang pagsasanay upang lalo kang humusay. Panuto? Isulat kung tama o mali ang sumusunod na pahayag tungkol sa pag-uukit. Sagutin. Unang tanong, ang bulak ay maaaring gamitin sa pag-uukit. Ito ba ay tama o mali? Sige nga't i-comment mo ang iyong sagot. Ang wastong sagot ay mali. Hindi natin magagamit ang bulak sa pag-uukit. Ikalawang tanong, ang karot ay matigas na gulay kaya maaari itong gamitin sa pag-uukit. Ito ba ay tama o mali? Sige nga't i-comment mo ang iyong sagot. Ang wastong sagot ay tama! Maaari nating gamitin ang karot sa pag-uukit. Sunod na tanong, makagagawa ng nais na disenyo kahit walang kulay ang inukit. Ito ba ay tama o mali? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang wastong sagot ay mali. Kailangan natin ng pangkulay upang mapalabas natin ang gusto nating disenyo. Ika-4 na tanong, ang inukit na hugis o letra ay maaaring gamitin sa pagdidisenyo. Ito ba ay tama o mali? I-comment mo na! Ang wastong sagot ay tama! Maaari nating gamitin ang inukit na hugis, letra o bilang pantatak at makakabuo tayo ng iba't ibang disenyo sa pamamagitan nito. Ika-5, ang pambura ay maaaring ukitan upang magamit na pantatak. Sige nga't comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay tama! Maaari natin gamitin ang pambura sa pag-uukit. Ang galing ninyo! Mahusay! Tandaan! Ang pag-uukit ay isang paraan ng paglikha ng disenyo sa mga likhang sining. Ang mga hindi lutong pagkain tulad ng kamote, patatas at gabi ay maaaring gamitin sa pag-uukit. Ang mga letra at hugis ay maaaring iukit sa mga matitigas na pagkain tulad ng kamote, patatas o gabi upang makagawa ng nais na disenyo sa likhang sining. Wow! Mukhang handa ka na sa pagsagot ng ating module. Galingan mo ha! Maraming salamat! Makinig sa panuto ng guro para sa gawain sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Cha, ang iyong guro para sa asignaturang ito.